Dexter na ayon sa mga opisyal na record ng Bureau of Customs ay may-ari ng EPCB Consumer Goods Trading, ang kumpanyang nagtangkang makapasok sa Port of Subic ng 14 container ng smuggled carrots, sibuyas at frozen fish. Hopeless. Hopeless. Sabi ko, we are on the road to hell. This country will go nowhere, I'm telling you. Walang papupuntahan itong bayan na ito. Wala silang ginagawa. Galing ako sa loob. Naging cabinet member ako. Wala silang ginagawa. Nagkakahalagang milyong-milyong piso. Sabi nga, frozen fish. Pero ang nabanggit nga ni Senator J.V. Ejercito nung nakaraang hearing, obvious na hindi big fish si Mr. Huala. Scapegoat o dummy ng mga sindikatong kayang bumuo ng peking kumpanya, kumuha ng pirma ng kung sino-sino at ipasa ang pananagutan sa kanila. Sa kaso ni Lugin Tenero, broker ng 1024 Consumer Goods Trading, siya ang pumirma ng import entry documents para sa smuggled frozen mackerel na may halagang 68 million pesos. Pero nakalagay sa deklarasyon ay 40 million pesos. At chicken poppers, di umano ang laman. Nang tanungin kung sino si Mr. Carlos, dahil sabi ni Mr. Lugin Tenero, isang Mr. Carlos ang kausap niya para pumirma. Taga Bureau of Customs daw na nag-utos sa kanya. Pero hindi niya alam ano apelyido ni Carlos. Tulad ng sinabi natin noon, paanong hindi makikilala ang taong kausap sa milyong-milyong pisong transaksyon? 40 million pesos if I'm not mistaken, pipirma ka sa mga dokumento sa halagang 40 million pesos, hindi mo kilala sino yung nagpapirma sa'yo. Hindi ka panay-paniwala. Nilarawan natin sa nakaraang hearing ang bulok na sistema ng smuggling. Ang sistema kung saan ang mga maliliit na ginagawang panangga at ang mga nasa likod ay patuloy na yumayaman sa pawis ng ating mga magsasaka at mangingisda at ng ating mga consumer o mamimili. Sa kabilang banda, malinaw ang batas. May ngipin ang Republic Act 12022 o ang Anti-Agriculture Economic Sabotage Act. May pondo pa nga, 500 million pesos at 3 beses ko nang pinalo up ito sa DBM at pati sa presidente mismo. Ayon sa batas, ang opisyal consignee ay maaaring makulong ng habang buhay at multahan ng 5 beses ng halaga ng mga smuggled goods. Ganito kabigat ang pananagutan. Kaso bakit hindi ganun kabigat ang pagkilos ng ahensya ng pamahalaan? Maangas ang batas, dapat maangas din ang gobyernong pagprotekta sa ating mga mamimili at sa ating mga magsasaka at sa ating mga mangingisda. Mabigat ang pananagutan ng mga mastermind, ang limpak-limpak ang kinikita sa smuggling, ang mga may-ari o umuupan ng warehouse, cold storage, port o truck na ginagamit sa smuggling, maaaring makulong ng 20 hanggang 30 years at multahan ng hanggang 3 beses ng halaga ng goods. So, sa usaping 40 million times 5, 200 million ang multa. Times 3, 120 million ang multa. Nagkulang ba ang mga gumawa ng batas? Saan nagkulang? And that is why the Senate
exercises oversight functions, which is when we pass these laws, we will have to monitor how these laws are implemented. And unfortunately, since 2015 or 9 years or 10 years, almost 10 years, 2016, wala pang nakukulong na malaking smuggler kahit non-bailable na nun ang economic sabotage of agriculture products sa halagang 10 million pesos. Mabigat din para sa mga opisyal ng pamahalaan na tumutulong, kasabwat, nagbubulag-bulagan o nakikinabang sa smuggling. Habang buhay na pagkakakulong, habang buhay na diskwalifikasyon sa serbisyo publiko at pagkumpiska o forfeiture ng mga ari-arian. Sila ang nararapat at dapat habulin. Hindi itong maliliit na kinakasangkapan lamang. Ayaw kong ikulong ang mga maliliit. Hindi dapat kinukulong lang yung mga accomplice o yung mga mas maliliit na isda. Walang hustisya ron. Ang mga pinuno ng sindikato, lalo na ang mga nasa gobyerno, sila ang dapat managot. Tago, pag-transport, pagbenta, pag-hoard, pagkuntsaba sa pagpeke ng mga papeles at kung ano-ano pang economic sabotage acts, ang daming pwedeng sampahan ng kaso. Wala pang nasasampahan ng kaso. Kung meron man, 3, 4 ata, pero walang nakukulong na malaking big time na smuggler or importer. Wala. Wala pa. At ang ating 100 milyong mahigit na mamimili. At tandaan natin, hindi sa bigat ng parusa na susukat ang hustisya.